Amen. God is good. And all the time, praise God. Nabitin ako sa worship. Sinong nabitin sa worship? Diba? Namumula pa yung mata ni Shane, no? Parang sayang, may bitin ko pa, Hana. God is very good because yesterday, successful ang ating Joy Kingdom Outreach. Ayan. No? Karamihan sa inyo dito na nakikita kong mukha, wala kayo kahapon. No? Dahil alam ninyo, pang outreach siya. But kahapon naman, ang dami namang tao na bago at na first time. No? And God is so good. I hope and pray, maibalik natin sila sa church, sa mga life groups natin. And we declare that they will be a part of our family. Amen. Nakita nyo kanina yung video? Yes? No? And of course, patapos na ang April. Today is the last Sunday of the month. Napakabilis ng panahon. And this month, nagtuturo ako tungkol sa banal na Espiritu. We have the series about the Holy Spirit. On week 1, we talk about who is the Holy Spirit. He is our, what? He is a divine person with dynamic power, and He could be our daily partner. Praise God. Now, you remember, because Jesus Christ is already on the right hand of God, nag-iwan siya ng counselor. Nag-iwan siya ng helper, ng advocate. And that is the Holy Spirit. No? Kaya nga, alam mo, nagpapasalamat ako sa Diyos na meron siyang iniwanang kasama natin. Dahil kung wala siya, I believe, no, it will be very tough for all of us to overcome our sins. Di ba? No? At least, nandyan siya, napakabuti ng Diyos. And last, 2 weeks, no, magkasunod, part 1 and part 2, no, tinuro ko at ni Ate Chow Yen on how to being filled by the Spirit. Siyempre, di lang natin siya kikilalanin. Dapat, no, we will also be filled by the Holy Spirit. And today, no, sa last series natin, ano kaya yung topic? Ano kaya yung topic? Siyempre, we will put this into action. Hindi naman dapat nakilalanin lang, hindi naman dapat na-feel ka lang, no? He is indwelling into our heart, tapos wala tayong gagawin. No? We must also walk in spirit and in truth. So I entitled my sermon today, Walking and Leading Ourselves by the Spirit's Empowerment. Diba? Headline yung title ko ngayon. Dati one-liner. Ngayon headline siya. Diba? No? So are you ready for the Word of God? No, by the way, sa mga nanonood online, welcome po sa aming church. This is your home. This is Hope Church. We are not a perfect church, but we have a perfect God. Amen. Let's bow our heads. Father, we thank you for this wonderful day, for the last Sunday of the month. Lord, salamat sa kamangha-mangha mong gawa sa mga buhay namin. Tunay, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na kumikilos sa bawat isa. Hinihiling ko po sa pangalan ni Jesus, na samahan mo po kami ngayon, Panginoon. Maibahagi ko ang iyong banal na salita, Panginoon, with clarity, with conviction, with authenticity, O Lord God. May the power of the Holy Spirit, O Lord God, work through each one of us. The Lord, you will open our minds and our spiritual ears to hear, O God, that this word comes from you. Dalahin ko po ang transformation, O Lord God, sa buhay ng bawat isa. Pagpalain mo po ang araw na ito. In Jesus' name, and everybody will say, Amen and Amen. All right. Sinong may dalang Bible? Praise the Lord. No? Everything that we share dito sa ating sambahan comes from the blueprint. No, the blueprint, the Word of God, no, dito sa Biblia natin. Okay, bago tayo magsimula, pwede mo bang sabihin sa katabi mo, oh, gising ka na ba? Hello nga pala dyan sa mga nasa likod. Malamig ba dyan?
palalamigin ng Diyos dyan, no? In Jesus' name. Naaambunan ba kayo ng lamig ng aircon? Kaya pala medyo uminit, nabuksan ng pinto. No, but it's okay. Share tayo. Ayan. No? Tayong lahat bilang mga anak ng Diyos, naniniwala tayo na lahat tayo ay spiritual leaders. Kapag anak ka ng Diyos, dapat ang trato mo sa sarili mo, namumuno ka. You are a spiritual leader. Hindi lang normal na leader, but you are a spiritual leader. No, and we are told to lead through the empowerment of the Holy Spirit. Dapat tayo ay mabasbasan ng banal na spiritu. Kesa sa tayo ay nagre-rely sa mga sarili nating lakas, sa mga sarili nating karunungan, all the time, di ba, pag nagre-rely tayo sa sarili natin, lahat ng decision natin, it always fail. Sino dito ang nakaka-experience niyan? Yung kahit anong gawin mong plano sa buhay mo, laging may mali. Right? No? Okay, one example. Yung 10,000 sweldo ko, pagkatapos ng kaltas, iba-budget ko, may Excel sheet pa, may tira kong ganito. Pero at the end of the month, actually hindi pa end of the month, yung pinlano mong budget, first week pa lang, ubus na. Sino nakaka-relate sa mga nanay? Taas kamay. Di ba, no? Minsan nga, kapag nung tinanggap mo yung trabaho, ay, laki ng offer. Ay, laki, excited ako sa sweldo ko. Pero nung tinatanggap mo na, laging kulang. Tama? No? Or maybe sa mga estudyante, kaway-kaway, mga youth, di ba? Nag-review ka. Parang alam na, review ka, 3 a.m., Oh, ready ka na sa exam. Perfect. Pagbukas mo ng exam, yung mga ni-review mo, wala. Excuse me. Tama, mali? So, every time that we will plan for ourselves, lagi na lang failed. That's why, today I will teach you, ano nga ba yung halaga ng paglakad at pagsunod natin sa banal na spiritu. In English, the importance of walking and leading by the Spirit's empowerment. Kailangan nating i-commit yung sarili natin sa Diyos. Araw-araw, sa lahat ng desisyon natin, kailangan natin yun. Ano ba yung mga mahahalagang bagay na dapat nating tandaan sa pagsunod at sa paglakad natin kasama ang banal na Espiritu? Ano sa tingin ninyo? Ano sa tingin ninyo? Wala idea? Okay, dahil wala kayong idea, I'll share it. Number 1, your identity. The identity. It is important sa paglakad natin, kilala nyo yung sarili ninyo. It is your identity. Maniniwala tayo na dapat maisapamuhay natin kung sino talaga tayo kay Kristo. Sino ba tayo kay Kristo? Sino nga ba talaga tayo? Kilala nyo ba yung sarili ninyo? Simula nung tinanggap natin si Kristo Jesus bilang ating Diyos at tagapagligtas, kilala ba natin kung sino tayo? Who are you? Son of God. Wow, parang merong leak sa aking teaching. Very good. In Romans chapter 8, verse 14, ang sabi ni Apostle Paul, for as many as are led by the Spirit of God, these are the sons of God. Amen. Kung sino daw ang nililid ni Holy Spirit, ito yung mga tunay na anak ng Diyos. Imagine that God is calling you to be His legitimate children. Sabihin mo nga sa katabi mo, anak ka pala ng Diyos. Kaya dapat ngumiti ka. Kaya dapat may kapangyarihan kang makinig, kamo. Amen? So, we are the sons and the daughters of God, meaning we are the people of the Holy Spirit. Can I hear an amen? Amen. O, di ba dapat di na rin tinuturuan mag-amen. Kapag alam mo at kilala mo ang sarili mo na anak ka ng Diyos, sa tuwing mag-a-agree ka sa sinasabi ng pastor, you will say, amen. Very good, children. Children of God, Amen. So, we are to be led and empowered by the Holy Spirit simply because we are
God's children. Okay, mag-moment muna tayo. Salamat, Ama. Anak mo pala ako. Di kasi obvious. No? Simula ngayon, tanggapin natin yon. Mahalaga na dapat sa isip, sa salita, sa gawa, at buong confidence, anak ako ng Diyos. Hindi yung, ay nagsinungaling ako kahapon, hindi ako anak ng Diyos. Hindi yung, ay nagkamali ako kahapon, hindi ako anak ng Diyos. Wrong. Always believe and claim that you are the sons and the daughter of the Most High God. Anong pakiramdam sa tuwing naririnig, anak ako ng Diyos? Di ba may ngiti sa labi, anak ako ng Diyos? Prinsipe ako ng hari. Prinsesa ako ng hari. Oh, yes! Di ba ang sarap? No? So, can I encourage you? Always say that in front of the mirror. Child of God. Child of God. Prinsipe. Prinsipe. Hallelujah. No? So number 2, ano pa yung mahalagang dapat nating laging pamuhay. No? Believe that there is a power that has been given to you. Pinagkatiwala ng Diyos sa inyo ang kapangyarihan. May kapangyarihan tayo sa buhay at sa paglilingkod. Tandaan natin na may kapangyarihan tayo. Can you say, may kapangyarihan ako? Ano kaya ang kapangyarihan ko? Bato? Darna? O baka barbell? Captain Barbell! O kaya ako si Spider-Man? No, kahapon lumipad ako doon, no? Muntik pa akong madulas. Ay, nung isang linggo. But ngayon, hindi na. No? Ano kaya ang kapangyarihan natin? Ito, totoong kapangyarihan. Kasi hindi ako ang nagsabi. Ang nagsabi ang Biblia. Sabi sa Acts chapter 1 verse 8, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth." Ano sabi? You receive power. Tanong, tinanggap nyo na ba si Kristo Jesus? The moment you believe Jesus Christ, the Holy Spirit is already indwelling inside of you. Tinuro ko yan last week, tama? No? So, paniwalaan natin na may kapangyarihan tayo. You are an overcomer. And as an overcomer, as the sons and the daughters of God, do you know that you will do greater things than what Jesus did? Alam nyo ba na kaya nating gawin kung anong ginawa ni Jesus during His time? Ano bang mga ginawa ni Jesus? Nagpagaling ba si Jesus? Nag-preach ba ng gospel si Jesus? Nagmahal ba ng makasalanan si Jesus? No? May kasalanan ba si Jesus? Wala. Do you know that you can do that also? Sa paanong paraan? Sa paniniwala that the Spirit na nanahan kay Jesus Christ is the same Holy Spirit that is within you right now. Praise the Lord. Napakabuti ng Diyos Ama, binigay niya sa atin yung banal na Espiritu. No? The moment we receive Him. So anong gagawin natin doon sa Holy Spirit? Itetenga lang ba natin siya dyan? I-display lang ba natin sa puso? Aalikabukin? O gagamitin natin yung kapangyarihang binigay niya? Tanungin ko kayo, pag binigyan kayo ng bagong cellphone, iPhone 16, trust me, hindi nyo yan ibabakante lang sa loob ng inyong closet. May kausap ba akong Kristiyano? Automatic yan. Pag-abot na pag-abot, bubuksan mo, hindi mo na nga babasahin yung manual. Iti-turn on mo na yan agad-agad, tapos isi-set up mo na agad-agad dyan. Then mind you, right after na ma-open yung cellphone mo na yan, maghapong ka na sa cellphone mo. Tama? Tas atat na atat ka, bibili ka na ng pang-cover. No, hahanap ka na ng pang-profile picture. 'Di ba? Yung para bang wala nang bukas. Sinong nakaka-relate? So dapat higit pa doon, no? When you receive Jesus Christ, you have the Holy Spirit. Agad-agad dapat gagamitin natin 'yon. Hindi yung ay wala pang leading ngayon, antayin ko pa yung leading.
You don't need the leading because the Holy Spirit is upon you. No? You will do greater things than me. Ang sabi ng Bible, the Holy Spirit is your counselor, your helper, your advocate. So, bawat galaw, bawat bagay dito sa mundo, kaya mong gawin. Kaya mong magdasal para sa mga taong nangangailangan ng dasal. Kaya mong mag-imbita para i-share yung gospel. Mahina yata yung amen. Kaya mong mag-amen ng malakas. Hallelujah. Diba? No? So, our human power and strength can never live out the Christian life and ministry. Kaya ba ng sarili nating kapangyarihan o kalakasan yung mga bagay na ginagawa natin ngayon? For example, tayo nga yung mga leaders at saka yung mga volunteers natin kahapon sa Joy Kingdom. Tayo. Ayan. Tingnan yung mga volunteers natin. Palakpakan natin sila. And let's say thank you to them. 1, 2, 3. Thank you. Okay, you may be seated. Glory to God. Karamihan po sa mga yan, puyat. Puyat at pagod. Tapos gumising pa ng maaga ngayon. Tingnan mo yung mga volunteers nandito, yung mga bisita kahapon, wala. No, dalangin natin, mabalik natin sila. Ang daming bisita kahapon, right? Alam mo, praise God. Me and Chow Yen, we have a little faith. We only printed 200 sheets of paper. Sabi ko, marami na yan, kako. Pasalamat na lang tayo kung makakalahati yan. Alam mo, God rebuked me. Because yesterday, ang attendance natin is more than 300 plus. Tumatakbo si Xiaoyan, what happened to you? The paper kulang, I need to print pa, I need to cut pa. Sabi ko, talaga? Sabi ko, pagkita ko sa My Day, sabi ko, ang daming bata. Ang daming mga kabataan and mga youth. Praise the Lord. Ang saya kahapon. Sino nag-enjoy kahapon? No, nakakatuwa. Medyo bad trip lang ng konti eh. Kasi nilinis kagad. Di man lang kami pinalaro. No, sana naglaro din tayo. No? Anyway, let's go back to the original teaching. No? So, because of the Spirit's empowerment, kaya pa natin gumising ng maaga ngayon. No, for example, si Kuya Mindong as a chairperson, 6:45 nandito na siya. Kanina because we commit. Paano natin actually ako when I don't have the Holy Spirit, pag napagod ako sa isang araw, sigurado the following day tulog ako maghapon. Would you believe that ako ngayon, almost 5 days I don't have enough sleep. Normally, isang oras, 30 minutes. Pero halata bang wala akong tulog? Halata ba? May kausap ba ako? Ba't kayo napipipi? Ha? Kulang yata kayo sa power ng Holy Spirit. O kulang sa kape. Alright? No? So, this is the power and the strength that the Holy Spirit is giving to us. No? And basta tayo, alam natin tanggapin yon. Kasi minsan kapag hindi ka intentional na nag-iisip na may kapangyarihan ka, anong tendency? Yung katawang lupa natin ang sinusunod natin. Tinatamad ako, tamad ako. Tamad ka talaga kasi yun ang iniisip mo. But if you renew your mind, I am strong, I am healed, I am empowered, I have the power of the Holy Spirit, I am a child of God, you will be unstoppable. Hallelujah. Diba? So, you have that power. And this empowerment of the Holy Spirit, is the power that we should use and we should tap into our life. Day in, day out ng buhay natin. Amen? So anong dalawang ang mahalagang bagay na kailangan nating isipin? Our identity and the power that we have that comes from the Holy Spirit. Now, let me just share this to you. Recon. Can you say recon? No, sa mga nanonood po, type recon. No? R-E-C-K-O-N. What does it mean? Recon means act on faith. Act on faith. So, kailangan nating i-appropriate yung katotohanan na anak ako ng Diyos, na meron akong kapangyarihan, kailangan kong lakaran. Kasi minsan ang tao, alam mong anak ka ng Diyos, pero di mo nilalakaran na anak ka ng Diyos. The only difference with some Christians,
na on fire kay God is yung paniniwala, yung by faith, lalakaran mo siya. No? So, mula ngayon, you must walk and act by faith. Can I hear an amen? Amen. Now, ngayong alam natin yung katotohanan to, how are we going to be sensitive sa leading ng Holy Spirit? Sino dito ang nagtatanong, Pastor, paano ba namin maririnig yung Holy Spirit? No? Paano ba namin malalaman na nililid kami ni Holy Spirit? Paano ba kami i-empower? Paano ko malalaman na I am empowered, no, in my personal life and in my ministry? No, I want to teach you practical ways. Practical lang, yung kung paano natin siya gagawin ng normal. Practical ways on how to grow and deepen our senses. Yung maging sensitive tayo kay Holy Spirit, kung paano niya tayo ililid. Are you ready? Ito pa lang ang beginning. Number 1, know and commune with the Holy Spirit. Kapag kilala natin at nakikipag-niig tayo sa Holy Spirit, trust me, your senses is very high. For example, the level of your hearing senses will be more powerful. No? So anong gagawin natin? We must abide in His presence. Abide means, sabi kanina sa kanta, mananatili kailan paman. Manatili tayo sa presensya ng Diyos. No? Mananatili tayo dun sa presence ng Panginoon. Sa paanong paraan? Alam natin yan, magbasa ka ng Biblia. John 15 says, remain in me and I will remain in you. Manatili tayo sa Diyos para manatili siya sa atin. Tanungin ko kayo, meron bang magjowa na nag-break na tapos nag-uusap pa? At ginagawa pa nila yung dati nilang ginagawa? Youth, meron bang magjowa na nag-break na tapos the same thing pa rin yung ginagawa nila dati? Meron o wala? Okay, wala. Ay, kasakit ni Lloyd. Wag kang mag-alala, someone better will come. Bata ka pa, no? Antay ka. Amen? So, we must abide in the presence of God. Mananatil. May tanong ako. Meron bang sanga na pinutol mula sa puno ang mamumunga? Wala. So, kailangan manatili tayo. Meron bang isda na tinanggal natin sa tubig na mabubuhay? Wala. Meron bang puno na mabubuhay kung hindi natin itinanim? Tanong, kung ikaw ay tunay na Kristiyano, hindi ka nakikipag-communicate kay God, di ka nagbabasa ng Bible, mabubuhay ka ba? You will be like a walking zombie. Buhay ka sa mundo, pero wala kang purpose. Buhay ka sa mundo, hindi mo alam yung lumikha sa'yo. Buhay ka sa mundo, pero wala kang kapangyarihan kapag nandyan na yung demonyo na bumubulong sa'yo. Susundin mo lagi yung tawag ng laman. Manood ka ng pornography. Okay, I watch pornography. Nanood ka, wala kang konsensya. Nakawin mo yun. Bukas naman yung tindahan niya, Apong Guy, kaya mo yung kamay niya, kinuha mo yung mangwan. Kinakain mo ng walang kakatog-katog. Why? Kasi, nakuha ka na ni taning. Wala kang buhay na nagmumula sa Diyos. No? Yung pinahiram na buhay sa'yo, ginagamit mo sa mali. Are you with me? No? So, we must abide with the Lord. How we will do this? Ano yung favorite kong lagi sinasabi sa inyo? Intimacy plus obedience equals success and significance. Lagi nating uunahin yung relasyon natin sa Diyos para yung relasyon natin sa tao maging ayos. Gets nyo? Lagi nating aayusin ang relasyon natin sa Diyos para ang relasyon natin sa tao maging ayos. Amen? Kasi sa tingin ko, for me, no, hindi opinion pero na-experience ko. Every time na inuuna ko ang Diyos sa umaga, kahit na may ma-encounter akong masamang sitwasyon o makausap akong tao na hindi okay, alam nyo, nagkakaroon ako ng self-control. Alam mo yung kahit nagigigil ka na,
Kumusta ka? Oh, okay lang yan. Pero the moment na wala akong devotion sa umaga, hindi ako nagdasal, pagising ko pa lang sa umaga, sasabihin ko sa asawa ko, anong oras ka naman magigising? 11:00 na. Wala tayong pagkain, hindi ka pa maglinis. Tapos sasabihin mo, nauuna yung init ng ulo. Kesa dun sa makita mo, ganda ng asawa ko. Good morning, baby. Pag nauna ang pasasalamat sa Diyos, pag nauna ang salita ng Diyos, napakabuti natin. Tingnan nyo, itry nyo lang. The moment na wala kayong devotion at hindi nyo kinumit kay God, tandaan nyo to, kahit sa sangkatutak na ginawa ninyo mula umaga hanggang hapon, aburido ang isip ninyo, pagod na pagod kayo, tapos akala nyo wala kayong ginawa. Parang iniisip nyo, ang dami pang gagawin, ang dami pang gagawin, ang dami pang gagawin. Wala naman actually gagawin. Nasa isip nyo lang. Kapagod ko. Wala ka namang ginagawa, nag-iisip ka lang. Sino nakaka-relate? Oh, that's why peace comes from the Lord, unahin natin siya. Kung anong sinasabi ng Diyos, sundin natin. No? We should know and commune with the Holy Spirit kasi bubulungan ka niya kung anong dapat gawin. No? Kapag hindi tayo attentive kay Holy Spirit, anong tendency? Bira kang bira. Gawa kang gawa. Naintindihan niyo? Alam mo yung hindi mo na iniisip yung mga desisyon mo sa buhay. Kristiyano ka pero hindi makitang Kristiyano ka. Bakit? Pagbukas ng bintana ninyo, puro mura. Ang ingay-ingay sa bahay ninyo. Ay, ano kayo tapakaya? Kristiyano la rin eh. Ito ba yung mga Kristiyano ang iingay? Bakit ganon? Kasi hindi sensitive sa Holy Spirit, kaya hindi rin sensitive sa kung anong lumalabas sa bibig. Hindi sensitive sa Holy Spirit at sa salita ng Diyos, hindi sensitive sa lahat ng desisyon sa buhay. Weteng, tayan na ka. Okay, Pompyang 2. May nakakita. Di ba born again yun? Ba't tumaya ng weteng? Tapos sasabihin ko, tinaya kang weteng. Ay, nalimutan ko. Nalilimutan natin. Bakit? You're not sensitive with the Holy Spirit. Aro, tama, may nakaka-relate. Kahapon nagbingo tayo, excited, amis kay bingo ni eh. Dati pag nagbingo ko, malaki yung yung kitaan eh. Ngayon, biskwit lang. O, sino nakakuha ng electric fan? Praise God, no? Amen. So, identity is very important. And to know and commune with the Holy Spirit, we must consecrate. Ano yung consecration? Ihiwalay natin yung sarili natin sa mundo. Hindi yung kung anong ginagawa ng mundo, siya rin ang ginagawa ninyo. Uy, may chismisan doon. Uy, nanong balita. Ano yung kinukwento dyan? Mare, eto na nga. Eh di ito ang nangyari. Oh, talaga? Ay. Diba? Dahil hindi ka sensitive, wala kang devotion, you fall in the trap. Chismisan na. Sino nakaka-relate? No? So, we must consecrate ourselves. And the best thing na gawin natin is to befriend the Holy Spirit. Befriend meaning kaibiganin natin ang banal na Espiritu. Sabihin mo nga sa katabi mo, kaibigan mo ba si Holy Spirit? Sino dito ang aamin at sigurado na kaibigan na niya ang banal na Espiritu? Taas kamay. Taas kamay. Huwag lang kayo magtataas na dahil nagtaas kayo, ha? Tatanungin ko kayo. Sigurado kayo? Okay. Basahin natin kung sino talaga ang kaibigan ng banal na Espiritu. John 15 verse 14, sabay-sabay. You are my friends if ye do whatsoever I command you. Kaibigan ko kayo kung ginagawa at sinusunod ninyo ang sinasabi ko. Ang sabi ng Diyos, ibahagi mo ang magandang balita sa mga taong hindi pa nakakakilala, sa lahat ng mga nagtaas ng kamay.
Ilan na ang binahaginan mo ng salita ng Diyos? Wow, confident, madami na po. Sa lahat ng mga nagtaas ng kamay, masasabi mo ba sa akin, 100%, hindi ka nagsinungaling sa isang linggo? Tumahimik. Sa lahat ng nagsasabi na kaibigan niya ang banal na spirito, naririnig ka ng Diyos, di kita naririnig. Alam ng Panginoon kung anong nasa puso mo at ginagawa mo araw-araw. Hindi ko alam, pero alam niya. Sumagot ka ng tama at totoo. Sa lahat ng nagsasabi na kaibigan niya ang banal na spirito, consistent ba ang daily prayer and devotion ninyo? Ah, seryoso? Lahat? Oh, nakikita ng Diyos yan kasi nungalingan nyo yan. Double kill kayo. Huh? Are you getting my point? Di ba? Pag tinanong kayo, ano ang tinuro last Sunday? Alam ko yun eh. Alam ko talaga yun, Pastor. Ano nga? Basta alam ko yun. Meron bang nagsabing alam niya pero di niya masabi? Tama, mali? So, what does it mean? Yung fellowship is different from friendship. We can fellowship with the Holy Spirit. We can talk to Him. We can recognize Him. Holy Spirit, fill me. No, Holy Spirit, help me today. Okay. You have a fellowship with the Holy Spirit. But the question is, are you a friend to Him? Na for example, sinabi niya sa iyo, anak, meron kang nakita, nagpunta ka ng palengke, may nakita kang namamalimos. Anak, ipagdasal mo yun. Sabihin mo, be healed in the name of Jesus, tatayo siya. Tapos ibili mo siya ng Jollibee. Isang buong meal ha. Wag yung one-piece chicken, yung super meal. Will you obey? Amen, amen. Let's be honest here. Sometimes, hindi siya magtrabaho. Lalo na kapag mga kapatid nating bad. Di ba? Yung mga kapatid nating... Di ba, no? Alam mo yung nakasaya sila, tapos gano'n. Pero naman, kumikinang ang mga mukha nila sa dami ng kujik na ginamit. Pag nakarami na sila, iba na yung itsura nila after. Parang nakilala ko yun na. Ito yung kumakain siya sa Jollibee. Parang yun nilimusan ko ng 5 piso. Madami pa yung order kesa sa akin. No? Sometimes, aminin natin sometimes, may naririnig tayo but we don't obey. Do you know that the Holy Spirit can speak to you directly? No? You remember yung testimony namin ni Ate Chow Yen kung paano kami nagpunta ng Bangladesh? Hirap, di ba? No, naalala nyo yung testimony ko na yung sa Tagaytay? Yung sabi ng Lord sa akin, no, kausapin mo yan, may problema sa relasyon. No, hindi ko sigurado, hindi ko siya kilala, pero narinig ko si Holy Spirit. Sinunod natin siya. Okay na sana, di ba? Pero after prayer, anong sabi ni Holy Spirit? Bigyan mo 500 dyan. Di ba doon na ako nagduda? Parang di ko narinig yun. Di ba? Kasi parang, kapag magdasal, okay pa eh. Pero kapag may ilalabas ka na, ang hirap. Or maybe the Lord is telling us na ibili mo ng gatas at saka ng grocery yung ka-life group mo. O kaya kapag sinabi ni Holy Spirit sa'yo, no, bayaran mo yung registration niya sa camp, huwag mo nang ipabayad. Susunod ka? Marami dito, kabataan, gusto sumama pero walang pambayad sa registration. Banal na spirito, mangusap ka sa mga may kaya. In Jesus' name, amen. Amen? So, you must obey. Because the definition of friendship is obedience. Ang definition ng friendship is not just hanging out. Yung makikisama ka, nono kayo, kakain kayo. No. You must obey. Wala pala akong stapler. Sorry naman. Ayan. So, ang tunay na friendship is you must obey. Sabi ni Jesus Christ, no? Or maybe today, He is asking you to do something. Sabi niya, forgive
magpatawad ka na. Binubulong ni Holy Spirit ngayon, patawarin mo na. Huwag ka nang magalit sa nanay mo. Huwag ka nang magalit sa nanay mo. Patawarin mo na yung nanay mo. Kahit ilang beses kanyang hindi payagan, patawarin mo nanay mo. Mahalin mo na yung nanay mo. Susunod ka ba? Di mo alam, pastor, nanay ko Gumagawa na ako ng tama, parang mali pa rin sa kanya. Sa dami ng ginawa kong tama, ang nakikita niya laging mali. Hindi mo naintindihan, pastor. Mahalin mo nanay mo. Patawarin mo na nanay mo. Nanay mo yan Hindi mo alam, Holy Spirit. Wala kang alam, Holy Spirit. Hindi mo naintindihan ang nasa puso ko. Right? Or maybe, today, the Holy Spirit is asking you, stop eating rice. Sabi ni Holy Spirit, mag-diet ka na. Yung creatinine mo, mataas na. High blood ka na. O kaya sabi ni Holy Spirit, huwag ka nang magpuyat. 75 ka na Hindi ikaw. Siya, yun. Tatagos. Okay. No? Or maybe, today, si Holy Spirit, sinasabi niya, Hoy, huwag kang matulog, makinig ka. Hoy, bawal chismis, makinig ka. No? So, there are so many things. What will you do? Anong gagawin natin pag naririnig natin si Holy Spirit? Magkakaroon ka ba ng transaction sa Kanya? Lord, susunod ako sa iyo kapag. Sino sa inyo dito kapag nagpipray, God, sige, susunod ako sa iyo, magkokortim ako, maglilider ako. Kapag binigyan mo ko nito. Sino minsan ganyan na magdasal? Aba, kayo na ang banal. Si Sir Ryan lang ang honest. Naintindihan mo yung sinasabi ko? Sino dito minsan pag nagdarasal, Panginoon, bigyan mo ko nito, bigyan mo ko nito. Kapag binigyan mo ko nito, gagawin ko to. Sino ang nag-pray na ng ganon? Taas kamay. O ngayon, dumami. Okay? No, sometimes we do transaction with the Lord. No? But the truth of the matter is, we don't need to deal with Him. Kasi hindi totoo that you are obeying Him kung may kapalit. When we obey, when we have reverence or paggalang sa Panginoon o kay Holy Spirit, you will do whatever He says. You will do and you will obey no matter how hard it is. Sinabi niya, mag-mission ka sa Afghanistan. Pupunta ka? Ha? Wala na. Hindi na sa Afghanistan. Oh? Pag sinabi niya, lumipat ka na ng church, dapat tanungin mo muna, Holy Spirit, ikaw ba yan? Ha? Huwag agad-agad. Baka naman hindi si Holy Spirit yun. Baka ibang spirito. Di ba? Hello, may nakarelate. No, always ask the Lord. No, or probably, simple lang. Lalo na sa mga amay asawa. Matagal mo nang di nilalambing asawa mo. Pagtimpla mo naman ng kape, lambing-lambingin mo naman. Kasi minsan sa mga mag-asawa, lalo na, kung halimbawa 3 dekada, 4 na dekada ng mag-asawa, nagiging pamilyar na sa isa't isa, wala na yung love. Akala mo love mo pa, pero actually, magkasama na lang kayo sa bahay. 2 taon, hindi kayo magsisiping. Hindi kayo magkikis. Asawa mo yun, Tapos ang tawag mo na sa kanya, aswang. Di ba? Kapag nasa harap siya, okay, ni. Kapag kinukwento mo na siya sa iba, yung aswang nga yan. May mga ganyan Balamating kumbalo No? Do you know that the Holy Spirit, kaya kayo mga mag-asawa, hindi yan nakakaligtas kay Holy Spirit. Lagot kayo, kwentado yan. Okay, anyway, do you know that the Holy Spirit leads you to be more like Jesus? Siya yung nagga-guide sa atin para mas maging katulad natin si Yesu Cristo. Kasi kung wala yung bulong, o wala yung conviction, o hindi mangungusap si Holy Spirit sa atin, walang guidance.
Everything that we want to do, we will do. You remember before, I'm a porn addict. I love to drink. Imagine kung ngayon hindi ko pakilala si Jesus. Baka ngayon yung itsura ko, baka ganun na. Di ba? But thanks to the Holy Spirit, He is leading me not to drink. He is leading me to stop smoking. He asked me to stop watching pornography. He even asked me to stop having a lot of girls. Remember, I used to be a womanizer. Praise be to God. Pasalamat ka kay Holy Spirit. Kung hindi kay Holy Spirit, baka pag uwi natin dito, ang dami kong ex-girlfriend sa Case Kinita dito. Madami akong ex-girlfriend dito eh. Dati, nung wala pa akong Holy Spirit, pag gabi, text ko yung mga yan. Ketatamo ng ating kanto. But praise God, I already have the Holy Spirit. Sabi ni Holy Spirit, nakikita ka ng Diyos. Maging tapat ka sa asawa mo. Alam ng Diyos lahat ng ginagawa mo. Gagawin ko pa lang, sorry Lord, sorry Lord. No, thanks to the Holy Spirit. No, or maybe some of you, mahilig talagang magmura. Ay, puta little more. Tapos bigla ka nang sasabihin, ay, sorry God, sorry. Sino nakaka-relate? Oh, di ba? Ang dami? No? Bakit tayo biglang napapaganon ngayon? Eh, dati naman, ginagawa nating almusal yun. Do you know who is leading you? The Holy Spirit. No? Sino dito dati, no? Kapag may nakita ka loto, mahaba yung pila, pipila ka na. Pero ngayon nagdadalawang isip ka, tataya ba ako o hindi? Tataya ba ako o hindi? Nagdadalawang isip ka na. Bakit? You already have the Holy Spirit. He is guiding you. Sino dito madalas? Gusto mong mabad trip, gusto mong magalit, gusto mong magmura, gusto mong awayin yung teacher mo na nagbagsak sa'yo. O, di ba? Dati, gagawan mo pa yan ng story. No? Dati, chichismis mo pa yan. Pero ngayon, sabi ni Holy Spirit, wag na. Lagi sinasabi ni pastor sa teaching, honor your teacher. Di ba? Parang nagdadalawang isip ka na ngayon. Sinong nagga-guide sa'yo? Holy Spirit. You know why? Because you already commune. You are already one with the Spirit. Naririnig na natin siya. So, this is the journey that He wants us to be sensitive. Maging sensitive tayo dun sa bulong ni Holy Spirit. Sino dito, kahit hindi mo naman laging naiisip, sopan me, denan me. No? Ako recently maraming ganyan. God, wala na akong budget. Di mo ba ako pinagkakatiwalaan? No? Maraming beses sinabi ko, B, wag mo nang papasukin dito yung mga youth, ha? Yung kape ko, yung Milo ko, dati 1 buwan, ngayon 3 araw na lang. Tama na. Wag mo na silang papasukin. Pag dumating yung mga bata dito, si Holy Spirit, pagod yan, gutom yan. Kumain ka na. Gusto mong kape? Halika, pasok. Sige, pasok kayo. Sige, pasok. Sabi ni Chow Yen, kala ko bang magtipid tayo? Hayaan mo na. No? Kaya nga nawawalan ako ng integridad. No? Sino dito yung mga SDL? Lagi ko sinasabi sa mga SDL, let's be a good steward of our tithes and offering. No, sabi ko, wag nating gastusin ng gastusin. Mahal. Pero sasabihin ko kay Rosel, Sel, pagdala mo nga ang prutas si nilalagnat. Sel, tulungan kaya natin si may extra ba tayo? Magkano papadala natin, kuya? Ang usapan natin, ang pag nag-help lang tayo, medical assistance, 500. Pwede bang gawin mo ng 2,000? Kuya, sige na, gawin mo na. Ako ba yon? I think it's the Holy Spirit. Kasi mas alam ni Holy Spirit kung anong kailangan ng bawat isa sa atin. There is a need. No, minsan si Brother Jason, nag-exercise lang yan in the morning.
Minsan ako bilang tao, hindi na naman ni Jason, sa likod ko pa. Pero sasabihin ni Holy Spirit, hahatakin ako ni Holy Spirit. Bigyan mong bigas. Brother? Jason, son. Uy, pastor, God is good. All the time, God is good. Alam mo yung puso ko, sasabihin ko, Lord, sorry. Bakit? Kasi kanina tataguan ko siya eh. Pero nung nag-good morning si Jason sa akin, God is good. Sabi ko, Lord, pasensya na. Konsensya ako. Kenny, kape. Abias, timpake. Pag alis ni Jason, alam mo, ang saya ko. Kasi sinunod ko si Holy Spirit. That's why we need the Holy Spirit. We need the daily communion with the Holy Spirit. Amen? Number 2, practical. Desire. Desire and depend on supernatural work of the Holy Spirit. Kasi kung hindi mo i-desire si Holy Spirit, remember, hindi siya basta-basta makikialam sa buhay mo. Dapat bibigyan mo siya ng consent. Holy Spirit, I allow you to work in my life. Tama? Bibigyan mo siya ng go signal. Halika na, Holy Spirit. Holy Spirit, tara na. Like for example, kanina, because we have visitors, si Kuya Ryan at saka si Hongje. Siyempre, bilang tao, bilang Pilipino, we need to really, take care of them. Human as we are. No? I take care of them, pakainin, almusal. But normally, every Sunday, I won't do anything. But I will just quickly go to my prayer room and talk to the Holy Spirit. Like a few hours, 2 to 3 hours before the service. Kanina, because I have visitor, of course you're thinking about them. Okay, their food, prepare their coffee because my wife is sleeping. But while I'll do that, something is keep on bothering me. Uy, Lucky. Uy, Lucky. I'm trying to ignore it. But what did I say? Ano sinabi ko kay Hongje at saka kay Ryan? Excuse me for a while, ha? I just need to meet my father. I stop talking to them. I stop entertaining them because someone is talking to me. Uy, you forgot about me. Uy. Then in my heart, sabi ko sa kanya, I already prayed. We already commit. What do you want? Uy. Kasi it's my thing that before everything else, I will go there inside. I'll just wait. Just there, sitting. Umupo lang ako. Doing nothing. The Lord missed me so much. The Holy Spirit is desiring me more than I desire Him. Do you know that the Holy Spirit desires you more than we desire Him? But you need to be very, very sensitive. Kasi minsan tinatawag ka na. Sino dito nakakaramdam ng mga ganon? Uy, wag ka munang pumasok, mag-devotion ka muna. Uy, wag ka munang maligo at mag-toothbrush, magdasal ka muna. Desire the Holy Spirit, depend on His supernatural works. Yung buong maghapon mo will be great. Amen? Number 3, pray consistently and constantly in the Spirit. Tayong lahat, bago tayo makapagdasal kay Holy Spirit, dapat may dalawang bagay muna tayong gawin. First, be baptized in the Holy Spirit. Sinong ditong nabautismuhan na sa Holy Spirit? Amen. Because in 1 Corinthians chapter 12:13, sabi ni Apostle Paul, for we are all baptized by one Spirit so as to form one body, whether Jews or Gentiles, slave or free, and we were all given one Spirit to drink. We are all baptized. We must be baptized in water, we must be baptized in the Spirit. Kasi, paano tayo makakapagdasal sa Kanya kung hindi natin siya kilala? Paano tayo makakapagdasal kung wala tayong relasyon sa Kanya? Tanungin ko kayo, kapag halimbawa may nakasakay kayo sa jeep, nakikita nyo siya, kakausapin nyo siya, hihingi kayo ng 100 pamasahe, bibigyan niya kayo? Hello? Stranger, bibigyan niya kayo?
Posible, pero malabo. Tama, mali? Pero kung halimbawa, karelasyon kita, halimbawa, churchmate kita, hihingi sa akin si Shana, Pastor, may project po ako eh. Walang pera si Dada. Magkano ba yan, nak? 20 pesos. Diyos ko, 20 mo, o ining 50. Tama? Because I have relationship with her. She is my churchmate. So the same way, we must be baptized in the Holy Spirit so we will start that connection with Him. Meron tayong communion with the Spirit. And after that, kapag nabautismohan tayo, tuloy-tuloy dapat yon. We must be filled by the Spirit. No, we must be filled by the Spirit. Kapag tinanggap natin siya, nabautismohan tayo, hindi na natapos yon doon. It's just the entry level. But actually, every day, dapat kakausapin mo siya. Every day, you must be drinking from the Spirit so you can overcome. That's what walking and leading by the Spirit empowerment means. Every day, you are asking Him, help me today. Rescue me today. Holy Spirit, come, fill me today. Every day, morning, afternoon, evening, all the time. No? You've got to be filled before you can be sensitive. Hindi ka magiging sensitibo kung hindi ka nafi-filled ng Holy Spirit. No? If you are filled, then you will be led. Kapag na-filled ka ni Holy Spirit, ililid ka niya. Tama, mali? No, let's say for example, kapag filled ako ng pagkain, kumain ng pagkain, will I be led to do many things? Yes, why? Because I have energy. Pero kung hindi ka kakain ng food, hindi ka uminom ng tubig, you never feel anything. You never feel anything sa tummy mo. 3 days. May energy ka? Wala. Lantang gulay ka. Tama, mali? The same way with the Spirit. If you fill yourself with the Spirit, you will be led by the Spirit. Kung anong kinakain mo, siyang maglilid sa'yo. Example, kinakain mo K-drama. 1 year kang nagki-K-drama marathon. Ito, sigurado ko. Lagi mo sasabihin, anyong anseho? Karabo, sige, kumusta na kayo? Pati pananalita mo para ng Korean. Right? So, naturo ko last week, Ephesians 5:18, sabi ko sa'yo, do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. So, anong i-fill natin sa sarili natin? If you will be filled by fear, what will be the result? Fearful ka. If you will be filled by anger, it will lead you to anger. It will lead you to distraction. Tama, mali? Tingnan nyo to itong sitwasyon na to, kung anong iniisip mo, kung anong kinakain mo, siya ang magiging resulta. No, now, filled with offense. Kapag halimbawa, lagi kang, tinatanggap mo lagi yung offense, anong mangyayari? You will be bitter. It will lead to bitterness. But, if you will be filled by the promises of God, Galatians 5:22, if you have the Holy Spirit, what will be your fruit? Peace, love, joy, righteousness. These are the fruit of the Holy Spirit. If you will be filled by it, anong resulta? Good life, a lot of friends, always smiling, never mind the problem, God is with me. Empowered, powerful, energetic, can say amen loudly. Di ba? Nagigets nyo? No? Kaya nga sabi ko, dito, the Holy Spirit will empower us to do greater things. If we are filled with God's Word, can you tell your neighbor, fill yourself with God's Word? Filled with His presence, worship, filled with prayers, and filled with faith, filled with testimonies. Kapag ganon, ang mga pinapakain mo sa sarili mo, magagandang bagay, mga pangako na nagmumula sa salita ng Diyos,
presensya ng Panginoon tuwing nag-worship ka, dasal na gusto mong mangyari, anong magiging resulta ng buhay mo? You will be holy. Magiging banal ka. Can I hear an amen? Na magiging excited ka sa preaching. Kahit na 3 oras pa yan. Tama, mali. May mga tumatawa. Bakit? Kala nyo hanggang alas 12 tayo? Hanggang alas 2 tayo ngayon. No? So, let's fill ourselves with more of God. No? This is the truth. Yung spirit-filled life doesn't limit to speaking in tongues. Spirit-filled life doesn't limit to praying so long. Spirit-filled life doesn't mean dapat laging may nangingisay o naislain. Spirit-filled life doesn't mean na dapat malakas akong mag-tongues. No. True spirit-filled life may also mean on your obedience. Obedience on how we will live godly, in a godly way, even in the smallest things daily. Ang tunay na may banal na spirito, ang tunay na lumalakad at sumusunod sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng leading ng Holy Spirit, yung mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos, even in the smallest way, huwag kang magsinungaling. Huwag kang magmura. Gumising ka ng maaga, huwag kang maging tamad. Maging mapagmahal ka, magmalasakit ka, makinig ka sa nagpipreach. Pagdasal mo ang kapwa mo, mahalin mo ang asawa mo, mahalin mo ang kapwa mo estudyante. Mag-serve ka sa church. Hello? Amen. Sumagot ka ng amen. Ulit-ulit, ne? No? So, these are the things. Because glorifying God on how we live is far more important than the signs and wonders. I'm not saying na hindi maganda ang signs and wonders. Gusto ko yun, mga milagro. Yung halimbawa, pag sinabi natin, lumakad ka agad yung pilay. Masarap yun, masaya yun. Pero imaginein po nating lahat, tayong lahat na nakikinig dito, lahat tayo ay sumusunod sa utos ng Diyos. Lahat tayo ay may pagkabanal dahil sa salita ng Diyos. Lahat tayo ay mababait, mapagbigay. Anong klase ng komunidad meron tayo? Masaya, payapa. Yun lang naman ang gusto natin, di ba? Walang kaaway. Hindi yung gumagawa ka na ng tama, yung iba, masama pa ang tingin sa'yo. May mga ganong tao. Ito pang masakit. They are self-proclaimed Christian as well. Kristiyano din sila, pero sila din yung mga masasakit magsalita. Maganda ba yung ganon? Minsan magtatanong ka may banal na spirito kaya sila? Tama, no? So bilang tayo, kahit na nasasaktan tayo, tayo ang magpatawad. Amen? So, just obey every day and glorify God. Now, number 4, learn to listen to the Holy Spirit. Makinig tayo sa banal na spirito. Paano natin siya mapapakinggan? Do you know that the Holy Spirit loves to stay in a person who is peaceful? Kasi di ba, the symbol of the Holy Spirit when Jesus Christ was baptized is the dove. Ang dove, di ba, nananahan lang sa puno na tahimik. Hindi sa sobrang chaotic. So the same way with the Holy Spirit. If you have a clean heart, give us clean heart. Give us pure heart pala, tas clean hands. Di ba? So the Holy Spirit will reside unto you. So, when He resides on you, you can listen to Him by how? Voice or promptings. Sino dito nakakaranas? Voice promptings. Taas kamay sa Holy Spirit. Yung akala mo konsensya yun. Oh, amen, no? Ano pa? You must be recognized. Recognize natin yung sinasabi ni Holy Spirit. We must listen unto Him. Saan pa? Through other prophecy, experience, leadership, books, the scripture. Most importantly, sa Bible.
Mapapakinggan natin ang banal na spiritu kapag babasahin natin ang Biblia. 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Sabayan niyo ako. All scripture is God-breathed and useful for teaching, rebuking, correcting, training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Gusto nating magawa ang magagandang bagay? Gusto nating sumunod sa Diyos? Gusto nating i-glorify si God? Then read your Bible. This is where you can hear the Holy Spirit. And lastly, number 5, partner with the Holy Spirit. Hindi ka lang magbabasa, kailangan mong sundin. Paano natin masusunod yung gusto ni Holy Spirit? How can we walk and lead by the Holy Spirit empowerment? Confirm the voice of the Holy Spirit. How to confirm the voice of the Holy Spirit? The Holy Spirit can lead also through our discernment. Yung bang parang pakiramdam mo, kung may nararamdaman ka. No, how to know that it is from God? Siguro no, para malaman natin na tama yung discernment mo, first evaluate kung ano ba yung nakakapagbigay galang sa Panginoon. What glorifies God? Kapag may peace ka sa puso mo, then obey. Alam naman natin ang tama at mali. Tama? Then second, speak and account to your church leader. Kuya, tama po ba itong gagawin ko? Kuya, tama po ba ito? Then of course, we will lead you. Confirm. And lastly, act on the voice of the Holy Spirit in obedience and faith. Amen? Kailangan nating sumunod by faith. Kasi lahat ng ginagawa natin is by faith. Amen? Amen. So, can I challenge you? Starting today, be sensitive to the Holy Spirit and walk and lead yourself muna. You cannot lead others if you cannot lead yourself by the empowerment of the Holy Spirit. Amen?